Okay, good afternoon. So, ngayon po, meron tayong isang subscriber na nag-request ng video kung possible yung POV or point of view nitong ating Ford Ranger XL. So, tama-tama po, pupunta tayo ngayon sa city and i-try ko pong gawin ito. First time ko po kasing gawin itong POV. So, darating lang po nitong gamit natin na telesin. Then, i-try natin. Sana maganda ang kalabasan. Actually, ang request po niya is yung POV plus kung possible kasama yung sa may clutch saka accelerator pedal. Pero ang challenge po natin dito, though meron tayong extra na GoPro, hindi ko po alam kung saan ko po ilalagay yung access ng second unit natin. Kasi itong Insta360 Ace Pro natin nakalagay sa neck. And then itong sa pedals niya, gawin ko na lang po sa susunod at hahanapan ko pa ng gamit saka access kung saan natin ilalagay yung GoPro naman. Okay? So sa ngayon, itong POV na lang po muna ang gagawin natin. So, try natin. Okay? So, anyway, itong XL po, pag lumabas, wala itong board na to. Step board. So, normally, ang pag-akyat po is using kanan. So, medyo mataas po, lalo na sa punja natin na medyo masikip na pantalon, medyo mahirap. So, pag kumuha po kayo ng Ranger XL, paki-consider po kagad na maglagay nitong step board. Napakalaking bagay po kasi akyat kayo using your left foot and then hawak dito sa grab handle, then up. So napakalaking napakalaking bagay na aakyat kayo using that foot step. So for convenience purposes po. Okay? So, pag-akyat po rito sa sasakyan, ito po ang positioning natin. So, medyo nahihirapan po akong mag-set kasi hindi ko nakikita yung monitor. So, hindi ko alam kung tama itong setting natin. So, try ko na lang. Na-adjust based sa tingin ko. Mas ibababa ko na lang po yung setting. Okay? Okay? So, ito po yung ating susi. Retractable po. Okay, so merong open, close, and then yun po yung ating susian. Okay. So meron po tayong volume control saka voice command button dito, and then modes up and down. Ito po yung kanyang pagpipilian ng mga modes doon. Kasi ang atin pong dashboard ay purely electrical na po, electronic na po. Wala nang any single na manual indications, wala na po, talagang pure kwan na siya, pure electronic. So try na on natin. So yan po ang unang lalabas, port up. Okay, so itong kwan po, itong dashboard light, kwan po yan, na adjustable po, pwedeng i-dim and bright. So yun po yung kanyang adjustment. So plus, so daw no kung gumagana siya kapag hindi pa naka-on. Okay, so i-on na lang po muna natin. Okay, so neutral, and then clutch start. Okay, so clutch start po siya. Okay, mag-on na yung ating infotainment, and then tingnan natin yung adjustment ng dash. Okay, so ito po yung nakalagay, adjustment ng light, pero hindi po nagre-respond, so not sure. Okay, so ang Ford Ranger XL po is all electric. So lock, unlock, power side mirror na rin po siya. So ang gagawin po is ipa-power doon. Makikita yung
orange button, then kung left side, then saka nyo po mapapagana. So up, and then outer, and then baba konti, outer. Sana po nakikita nyo ng mabuti. And then lilipat po tayo sa kanan, is press ito. So makikita nyo po yung amber light from left to right. So doon naman po tayo sa passenger side. Okay, so okay, and set yung paa natin. Okay, so open doors, windows I mean. Ito po yung ating handbrake, then selection ng 4-wheel drive. Okay, horn, then ang Ford Ranger XL po is 6-speed, kaya maninibago ko po kayo dito, lalo na sa mga manual drivers. Kapag start na, ilang beses din po akong namatayan dito sa arangkada, saka sa sa second to third, kasi naninibago po ako dahil nasanay tayo na 5-speed lang. So wala pong problemang mag-operate na nag-i-start ng second gear. Pero dito po is medyo siya, medyo sensitive siya, kaya medyo mamamatayan po pag hindi kayo sanay. Okay, Mac, sige, pakikabila tayo G-Kwan, office tayo. Tapos Mac, pakiayos man na board dyan na, pakitalian nyo gamit na bagyo, baka ipalapal na CRB nya. Okay, thank you Mac. Okay, so tuloy po natin. Ayos Mac. Okay, thank you Jar. Okay. Okay, sana po tama yung setting natin dito sa ating camera. Dahil hindi ko po nakikita, wala akong visibility. Though meron pong sariling LCD display itong 360 Ace Pro, pero pag nakalagay na po siya sa neck bracket, hirap po niya makita kasi halos eksakto po. Okay. Itong setting po ng 360 Ace Pro, nakalagay siya sa dewarp. So ang dewarp po yata is yung less, yung pagiging parang panoramic view ng video natin. Kasi pag tatanggalin yata sa dewarp, mas malaki yung panoramic view niya. So yung ibang video, yung ibang parts ng video parang masyado nang distorted. So mas nilalagay ko po siya sa dewarp. Okay. So sa height ko po na 5'6", katamtaman lang po naman itong visual natin. Pero ang isang napansin ko po rito sa unang Ranger natin, habang tumatagal, lumuluma yung upuan, parang tumataas po siya, tignan. And ang challenge po rito, walang seat height adjustment itong Ranger. Check. So meron siyang lumbar. Okay. So ano kung ikukumpara po natin ito sa different base models ng Japanese brands, talagang itong Ford Ranger XL po siguro pagdating sa technology ang pinaka high-tech sa lahat. Okay? Pero ulitin ko lang po, kaya ito ang naging decision namin na Rangers ang kuhanin. Meron na po tayong tatlong Rangers nito. Yung una is 2023 and then dalawang 2024. Itong dinadrive po natin ngayon is ito yung number 2 unit natin, 2024, yung lumabas ngayong taon. So
Ito po yung mga rangers natin, literal na rangers natin sa mga bundok na pinagtatrabahuan nila. Okay. So comfort wise, yung tagtag hindi naman po siya ganun katagtag, tolerable. So, versus iba kasi no offense po sa Toyota, pero ang na Hilux ang nasakyan ko noon is yung lumang-luma during my high school days, yung LN something, and talagang sobrang tigas po nun. Pero dito, since workhorse pa rin ito, mulye, mararamdaman pa rin po kasi meron din po tayong pinantratrabaho na Ford Ranger XL, Ford Ranger Raptor, and kakaiba po yon. So hindi siya pwedeng kumpara doon dahil iba po talaga ang suspension ng Raptor kwento siya Fox, and isa po yun sa binabayaran natin doon sa lifestyle pickup na yun. But ang XL is purely for workhorse purposes po ito, pero pwede rin po siyang pang family car o all-rounder car kasi ang pickup po, yan po ang kagandahan niya, pwede nyong gamitin kahit saan. So pang business, family, kahit saan, pang leisure, pag gusto nyong pang camping. So kahit saan po, kahit anong estado natin sa buhay, ano ang profession natin, pwede pong i-consider ang pickup bilang first and if only kung yun na rin po talaga ang purpose natin, na isang sasakyan lang po ang ikukan natin sa isang araw, sa isang pagkakataon, isang sasakyan lang talaga, then pickup is one of the best investment cars na i-consider natin. So dadaan po sana tayo ng buko pero sarado po. So tingin tayo na bilihan ng buko. May bagyo po kasi rito sa Isabela ngayon. So signal number 2 po ang naka-forecast dito. Malakas na po yung hangin, pero salamat at hindi siya masyado ganun kaulan. Okay. Sa pag-shift po ng gears, malambot po siya. Ang clutch, hindi po siya ganun katigas. Kaya lang, yun po yung naging challenge sa sasakyan na to dahil dumami po yung gears niya. Pagdating po sa mga liko-liko, pan po siya, matrabaho. Kasi palit ng shifting mo. Hindi katulad po nung Grandia namin dati na 1 KD. Kahit segunda, tercera, umakyat po yun sa bundok. Pero dito po, normally maglalaro ka ng primera, segunda, then once in a while, tercera. Kasi may mga akyatan na hindi pasok yung second, kulang siya, so dadalhin mo na naman sa tercera. Unlike doon sa 5 gears lang, normally nalalaro na po siya sa first and second gear pag mga akyatan. Okay. So meron din po tayo ritong mga speed ng wiper. So ito po ang ating internal. Comfort wise sa upuan, comfortable po siya. Okay. Itong digital cluster po natin dito sa pan natin, sa instrument panel natin, customizable po ito. Pwede nyong baguhin yung itsura, may mga options po tayo dyan. So wala natin dito, let's say sa my view, yan, pindutin lang. So fuel economy,
road status. Kailangan nakalagay pa doon, configure my view. Kung ano yung gusto nyo pong makita. Let's say fuel economy, nakikita, trip to, pwede nyo makita. Okay, yung seat belt. And then yung ating back. So maganda po itong kapag hindi na tayo nagda-drive for safety reason. Gawa na lang po ako ng separate dito. Okay. So sa ngayon po kasi inabutan ko na yan yung naka-configure. So yung configuration na yan, meron siyang standard, yung temperature gauge, odometer. Yung RPM po niya hindi yung typical na bilog, bar na lang siya. Pati yung kanyang speed indicator, kwan po siya, digital. Okay. And then meron kang outside air temp. Sa ngayon po is 28 degrees. And then yung fuel mileage natin. And then yung fuel indication natin sa kanan. And then yung mileage po na kaya pang i-travel nung diesel natin, which is 688 kilometers pa. Yung ating infotainment. So, pwede po kayong mag-pair dito ng Android or Apple. So sana po open yung bank. So makikiparada muna tayo dito kay Remson. Isa po ito sa mga kaibigan natin ng spare parts. So sana po open ang bank, pero mukhang close. Check ko na lang po. Okay? So balik pa ako sa inyo mamaya at punta lang po ako sa bank. Salamat po. Okay, so galing na po tayo sa bangko. And medyo maulan na po dito sa Baguio. Okay, so sa ngayon po pupunta naman tayo sa Robinsons at bili po tayo ng gamit. Okay, so this time po mag-aircon na tayo at hindi ko na mabuksan yung salamin. Normally po kasi pag akong nagda-drive, lalo pag mag-isa ko, mas gusto ko yung open air po. Mas nasanay ako sa open air kaysa air condition. So this time no choice po tayo dahil malakas na po yung ulan. Okay. Itong clutch po pala, meron lang siyang medyo sound. Kung naririnig po ninyo na, ulit-ulitin ko po. Yan pa. Yan. Yung sound po na yun, galing po yun sa clutch. Ulitin ko po ha. Pero yan, nakawala-wala po siya. Yan pa. Yung sound po yan, halos nasa kwan siya, nasa mid. Tumutunog. Okay. Itong number 2 po na ito, parang siguro na-release po ito ng mga February, ganun po siguro. Kasi April yung number 3 natin, so 2 months apart yata or 1 month. So ang tinakbo na po is 20,332. So sa average usage po ng sasakyan, nasa 2 years na po ito. So February, March, April, May, June, July, August, September, October, nasa 8 months.
So araw-araw po kasi itong pumupunta sa site, sa bundok, kaya medyo mataas po yung mileage niya. Yun po yung reason kung bakit nag-decide kami sa Ford, and sasabihin ko po na biggest decision factor namin yon is yung 150,000 kilometers or 5 years warranty. So napakalaking bagay po nun para sa katulad naming mataas yung usage ng sasakyan. And again, ang Ford po is kilala po siya na brand. Nag-start po sila sa business ng pickup. So kung titignan din naman natin yung name of its own, so it's a brand na tested na rin over time. So, tagal na rin nila sa industriya. Kaya lang, ang Ford po is known sa maintenance na higher ang cost of ownership comparing to Japanese brands. Gagawa po ako ng 5-year review nung Raptor, and meron pong isang piyesang pinalitan doon na kahit ako kinagulat ko rin po kasi medyo mahal po siya. Yung sa upper ball joint. Yung lower ball joint po, napapalitan yon ng ball joint lang. Nasa 1,000 plus po yata. I-review ko na lang yung resibo. Pero yung upper ball joint po, kasi wala pang available na parts na yung upper ball joint lang mismo ang papalitan. Ang papalitan po sa Raptor sa upper ball joint is yung buong upper arm. Kaya po umabot ng 12,000 plus ang isa. So ganun po kabigat ang ball joint ng Raptor sa upper po, sa upper. So not sure po kung ganito rin ang procedure dito sa XL. So, medyo very early pa po na palitan anyway, pero siguro sa next opportunity po aalamin ko, lalo kung magbabaklas ng gulong, i-check po kung let's say magpapalit ng ball joint, kung kailangan po bang yung buong arm ang papalitan. Tayo ng pinakamalapit na parking kasi unfortunately wala po akong dalang payong, and biglaan po yung pagpunta natin dito, wala sa plano. Okay, so yun, available tayo na. Okay. So ito po yung isang kagandahan ng ng power side mirror, kasi katulad po nito, magpa-parking, ibinababa ko po yun para makita yung yung tatamaan ko sa gulong. Ito po, may mataas na tawag sa ganun, gutter. So ito po yung mga conveniences na binibigay ng power features. So ito po, this time ang na-enjoy natin dito yung power side mirror niya. So napakadali pong i-adjust para makita yung dinadaanan ng gulong. So ngayon, this time, kung titignan naman natin dito sa passenger side, so yun po, nakikita rin. So ang daling tignan nung markings sa parking. Okay.
At medyo malapad din po kasi itong Ranger. Okay. Okay. Pa. Okay. So, punta lang po tayo sa mall. May bibilin lang. Then, balik po tayo sa bahay. Okay. Then, off. So nandun po yung adjustment ng ilaw. Okay. See you po ulit mamaya. Salamat po. Okay, good evening. So galing na po tayo dito sa Robinsons. Then uwi na po tayo. So again, ilalagay ko na naman po sa neck itong ating action cam. And then uwi na po tayo sa HQ. Okay. Okay, so pag open po, nag-auto yung ilaw doon sa headlight. So, pwede nyo pong control rin dito para right lang. Okay. So again, clutch to start. Okay, nanawin na po tayo sa Rizal. Okay, so dahil hindi na po umuulan, pwede natin ibaba. Kabila. And ayusin po natin yung side mirror kasi binaba natin kanina. Okay, then headlight on. Okay. Seat belt. And that's G. So, itong Ranger po medyo mahaba. Kaya yung pag-turn ko po medyo napaaga. So, tinamaan ko yung gutter. So, ayan. Diyan lang po natin. Ayan, okay. So, palabas natin sa harap. Okay. Nung nasa Manila po yung number 3 natin, 4 months old lang po yun, na dead battery po siya. So kung mapapansin nyo po, dahil sa dami ng electronics ng sasakyan na to, so isa po yun sa nagiging dahilan kung bakit mas mabilis na po ang battery life ng Ranger versus sa ibang Japanese competitors niya na marami pa pong manual na mga gamit. So from dashboard to infotainment to lights hanggang dito sa kanyang transmission, marami pong lights. So the more na dumadami yung load, yung electrical load ng battery, so mas nagwo-work po ng double time yung battery natin dahil mas marami po yung sinusuplayan niya ng kuryente. Kung iahambing po natin sa
Hilux 4x4J. Manual pa po ang windows noon. Manual ang lock po yata kung hindi ako nagkakamali. Yung radio niya, yung old school radio na very very old design, pero it works po yan, ang matagalan na gamit. So bibihira po, mas lesser yung electrical load na kino-consume ng sasakyan, kaya mas tumatagal yung battery. Pero nowadays po, meron din ako nabanggit sa isang kwan natin noon, isang vlog natin, na dahil na rin po kasi sa maintenance process natin, I mean sa production natin sa factory. So hindi po dahil bago, mas magtatagal kasi pag nasama po tayo ng factory defect, then wala pa tayong magagawa. Talagang mabilis yung pagpalit ng pyesa. Pero ang kagandahan lang po doon is pan naman siya, warranty. Yun po yung peace of mind naman. And then again, nung naubusan na, nung namatayan ng battery yung 4 months old natin na Ranger sa Manila, very very happy po kami sa support na ibinigay ng Ford Pasig, ang nag-rescue po sa Quezon City. Sila po yata ang pinakamalapit na available na pwedeng mag-accommodate ng unit noon. So pinuntahan po sa bahay, kinarga sa tow truck nila, then pinalitan ng battery. All po, wala tayong binayaran. So nakauwi rin po on the same day yung sasakyan pauwi ng Isabela from Pasig. So thank you po sa support ng Ford Pasig that time. So dahil po sa ganda ng serbisyo ninyo, hindi na po kailangan mag-stay ng staff natin ng additional night sa Manila para lang po magamit ulit yung sasakyan. So on the same day, nagamit din po kaagad yung sasakyan. So nakauwi po sila ng mas maaga. Okay? So isa po yan sa mga reasons natin na mga consumers na kung gaano kaganda yung tech support o yung after sales support ang tawag po dyan. So napakalaking bagay po niyan para sa atin na mga consumers. So dahil po sa pinakita ng Ford na support nila nung kung kailan mo sila kailangan, then yun po yung tatatak sa atin na bakit mag-i-stay tayo sa brand na yan. And hindi lang po dyan namin na-test yung kagandahan ng support ng Ford dahil sa pinakita ng Ford Pasig, kundi dahil dito po sa Ford Isabela, ganun na rin po kaganda ang support nila. So sila pa po ang magsasabi during PMS na pag may nakita sila, sasabihin, sir, i-kwan natin to, merong issue rito. Nung nakita nila yung leak sa intercooler, so sila na po mismo ang magsasabi na since within warranty pa naman po yung sasakyan, ipasabi na lang po natin sa service advisor para ma-claim po sa warranty. Ganun po kaganda ang after sales support ng Ford. So hindi po yung itatago nila para makatipid yung company, na in the end kawawa yung consumer na dapat entitled pa siya sa warranty claim, kaya lang pwedeng na itatago kasi normally hindi naman po
nasa working bay yung mga nagpapagawa. Normally nasa waiting lounge sila. Ako po kasi pag nagpapagawa ako, nagre-request po ako na nasa working bay kasi being isa po tayong dating nagtatrabaho sa maintenance ng eroplano, so meron po tayong technical know-how kung ano yung mga titignan natin. Kasi po unang-una tayo ang gumagamit ng sasakyan. So iba lang po yung tumutulong tayo sa mga gumagawa kasi sa dami po ng ginagawa nila sa maghapon, wala na po silang time halos din na talagang busisiin kung ano yung mga titignan doon sa ilalim. So sinasamantala ko po yung chance na kapag inangat yung sasakyan, nakikisilip na rin po ako, visual, and then by hand, uga-ugain po yung mga propeller, kung may kung meron na pong play yung mga cross joint, yun po, pinapakiusap ko yan. And pag pinakiusap naman po ninyo is ibibigay naman po sa inyo yun, pagbibigyan po kayo. So mag-ingat lang po tayo lalo pag umilalim tayo sa sasakyan kasi po under maintenance. So ingat lang, lalo pag bigla tayong tatayo, baka mauntog yung ulo natin sa isa sa mga pyesa na matalim. So pwede po tayong masugatan ng ulo. Okay? So sa nag-request po ng POV natin, sana nakatulong po ito. So napakaganda po ng chance natin na nagawa ito ngayong araw dahil nahiram ko tong sasakyan. And sana po nakatulong ito, lalo na po sa mga nagko-consider na maglabas. Thank you, Jar. Maglabas ng Ford Ranger XL. Okay? So far, very happy po kami sa performance ng sasakyan. Yung after sales support ng Ford, napaka-happy po namin. And yung warranty na binigay nila, it's a very bold move, pero yan po yung kagandahan kung yung manufacturer is tiwala siya na kaya niyang ibigay yung warranty na yon because they believe sa product nila na kaya nilang ma-achieve yung promise nila. Okay? Which is 150,000 kilometers or 5 years warranty. Napakalaking bagay po nun na i-consider natin para sa pagbili ng ating next na pickup. So again, maraming salamat po sa pag-support sa channel natin. And sana po nakakatulong tong mga information na i-share ko sa inyo. So isusunod ko na lang po yung sa paa, kung gagawan ko po muna ng setup kung paano ko ilalagay yung quad natin, yung action cam natin sa ilalim, at wala po akong nakikitang pwedeng paglagyan. Okay? So i-quan ko na lang po ito kung hanggang i-shutdown natin. So dito po all good na tayo rito. So ito po yung lalabas kapag naka all neutral na tayo, then off. Okay, so yun naman po yung lalabas. And switch off. Okay. So, ganun pa natin yan. Okay, off. Okay. So, yan po ang ating POV sa ating Ford Ranger XL 2024. So, meron din po akong na-vlog dito. Ginawa na po natin ito sa number 3 natin dito. Yung pag shut off ng makina and pag close is nag-go off ka agad kasi meron pong ang preset setting po nito is naka-on ito lagi kahit pag off mo nito, then naka-stay pa rin siya for quite some time bago mag-off by itself. So meron pong setting doon sa infotainment na ito po is mawawala na kaagad upon lock ng door. So, yun na po yung naiset dito. Okay? So, ito napakalaking bagay din po nito. Lalo na sa
pagte-turn natin. Tingnan nyo po Ayan po Meron siyang turn indicator dito. Ito po yung mga bagay na mga naiisip ng engineers, sa designers na pag tinitignan natin parang baliwala. Pero in terms of safety aspect po, napakalaking bagay po ng mga to. So, pindutin ko po ulit para makita natin yung light. Yan po. Okay. Okay. So, yan po ang ating na-share na information for today. Sana po nakatulong. And sa mga gusto pong may mga request po na makita sa sasakyan na meron na po tayo, so mag-comment lang po kayo. Then kapag nagawan po natin ng time, gagawa po tayo ng separate video. Okay? So yun po, and ingat po tayo lagi sa mga biyahe natin. And maraming salamat po.